yung utos ni Pangulong Duterte. Pero tingnan nga natin kung ano yung sinabi ni Pangulong Duterte para klaro, no? Para klaro. That I am committed to stop drugs before I go out. Which means to say, Father, Monsignor, Bishop, which means to say, marami pang patayan to. Marami pang patayan to. Oy, kayo. Kayo na advocacy daw ng human rights. At daming mga human rights violation dyan na dapat nyong ipaglaban kung tutuusin. Actually, yung hindi ba human rights violation yung ginawa nila Franz Castro na pangingidnap doon sa mga bata na hindi pinaalam sa mga saan nila dadalhin yun? Human rights yun. You took it literally. Yung sinabi ni Pangulong Duterte na marami pang patayan. Bakit marami pang patayan na mangyayari? Sa panahon ng kanyang drug war. O, pakinggan nyo. Kasi lumalaban talaga yan. Lumalaban talaga yan. Bakit? Hindi ba ninyo naiintindihan kung gaano kapiligro ang trabaho ng mga kapulisan noong panahon ng drug war ni Pangulong Duterte? O eto, just to prove you kung gaano kadelikado yung drug war. Ito. Panoorin natin. Yan. Nag-viral to eh. Ito yung hindi naiintindihan ng mga putak ng putak na ang akala nila ay naglalaro lang tayo ng jackstone dito sa drug war ni Pangulong Duterte. Maraming buhay ng mga kapulisan ang nasakripisyo dito. Ano bang sinabi ni Pangulong Duterte? Ano sinabi niya? Ang kampanya ko laban sa droga ay matindi. Kasi ito ang papatay sa pamilya. Kayong mga kapulisan, meron kayong katungkulan, gampanan ang trabaho ninyo. At ang objektiba natin, mawala ang droga, kalakaran ng droga bago ako aalis. Kung nagkataong lumaban, kasi syempre may tukhang naman niya. Ano ba yung tukhang? Yung kinakatok kayo sa pintuan, tapos sama ka. Bakit? Kasi merong kakausapin ka, sasabihin na ito, you are under our watch. Kung hindi mo titigilan yung ginagawa mo na yan, babalikan ka namin. Ganun lang naman yun kasimple. Di ba? Ngayon, kapag ikaw ay lumaban, ito, I think tapanood nyo to. Tingnan natin ano ang sinabi ni Pangulong Duterte? Pag ikaw ay lumaban at nataya ang buhay mo, anong gagawin mo? Di patayin mo. Diba? Kaysa naman ikaw ang patayin, may pamilya ka. Etong mga to, wala na. Etong mga to, kung syempre yung iba may mga pamilya pa rin, pero dahil yun na lang ang choice nila, yung iba patapon na talaga. So instead, kaysa patayin ka, may pamilya ka pang bubuhayin, anong gagawin mo? Hindi patayin mo. Eto, tignan nyo to. Kayo human rights, panoorin natin to. Hinahabol yung isang adik. Yan. Ayan. Hinahabol yan. Ito yung pulis. Tingnan nyo. Yan. Hindi ba lumalaban na yan? Kasi kung hindi yan lalaban, di yan tatakbo. Okay. Hinahabol niya. Mga tao sa paligid. Di lang namang sasali yung mga yan. Ayan. Yan. Ayan. Kita nyo? Nakita nyo, nakadapa na yung adik. Nakadapa na yan. Nakaapak pa yung paa ng pulis. Protocol yan. Matik na yan eh. Alangan, di ba? So, nahabol niya, nakaapak sa likod niya. Anong ginagawa niya? Tumatawag. Habang tumatawag ng kasamang responde, back up, reinforcement. Anong ginawa? Tingnan nyo anong ginawa. Anong ginawa? Diba? Kung hindi alert yan.
Di ba, may hawak siyang baril si Mamang Pulis. Oh, anong ginawa? Oh, binaliktad niya si Mamang Pulis. Hindi ba lumalaban yan? Oh, kung ikaw yan, human rights pa rin? Mag-isip ka nga. Kayo nga ang human rights advocate na akala nyo magsasalita kayo, akala nyo ang lilinis ninyo, ha? Kayo naman pala, may scandal din naman pala kayo. Jonelle! Ba? Paano mo ang lilinis? Tignan nyo, anong ginawa? Inaagaw yung baril, ayan, gustong agaw, kinuha niya yung baril, ayan, hinawakan yung kamay ni Mamang Pulis. Hindi man lang siya natakot na pulis yan, may hawak na baril, pero parang wala lang sa kanya. Tingnan nyo. Kung matino yan. Matino ba yan? Kung matino yan, hindi yan lalaban. Ayan, anong ginawa? Hawak niya yung kamay. Ito, hawak niya yung kamay ni Tenyente. Baka Tenyente na to. Kita nyo? Anong ginawa? Hawak na, kita mo, kumbaga sa grappling, nananalo na itong adik. Pagkalakas-lakas, siya yung on top na dito, on top, Si Mamang Pulis, parang gusto niyang, ano bang tawag doon? Armbar. Pero syempre, sinisecure niya yung baril niya kasi lumalaban dito yung hindi niya mabaril yung adik or yung isecure niya yung sarili niya. So alin ba? Isecure niya yung buhay ng adik kasi baka siya ang mapagbalingan ng mga human rights na mga loko-loko. O kaya yung buhay niya kasi may pamilya siya. Kita niyo? May nag-aral din yung pulis. Kaya niyang, naka-armbar position na siya dyan. Kaya lang may hawak siyang baril. Diba? Armbar. Armbar. Pero yung baril niya, medyo unsuccessful yung armbar niya. On top pa rin siya. Anong gagawin mo pag ganyang position ka? Hindi man lang tumigil? Paging, human rights. Nakakala mo ang ano ninyo. Dito, sa tingin ko dito, nakalabit yung gatilyo. Nakalabit yung gatilyo. Nung nakalabit yung gatilyo, doon pa lang tumigil yung mama. Bakit? Nakalabit Armbar position yan. Pero yung mamang adik, malakas pa rin. Kita nyo, siya yung on top. Hindi uubra yung jujitsu dito. Pag adik yung kalaban mo, hindi uubra yung martial arts na pinag-aralan mo. Adik yan Kahit anong martial arts ang gagawin mo dyan, kung inagaw yung baril, walang kwenta. Kita nyo? Armbar. Talagang walang tigil, Pustahan tayo. Pag naagaw niya yung baril na yan, sino yung mamamatay? Kayo talaga human rights, akala nyo kung ano kayo? Ayan hawak ni Mamang Pulis dito yung baril. Pero itong si Mama, ayan yung kanyang kamay dito, ayan tapos doon sa baba. Anong choice ni Mamang Pulis? Kasi hawak ni Mamang Pulis, ayaw niyang bitawan yung baril. So ibig sabihin, yung gatilyo, control pa rin ni Mamang Pulis. Control ni Mamang Pulis, pero yung kamay sa taas, doon sa may dito ng baril at saka doon sa may hawakan, hawak din ni Mamang Adik. Tapos, ibinaba niya doon sa may paa niya kasi matatamaan yung paa niya So, isinuot niya doon sa may bandang yun na. Boom! Diyan pa lang siya tumigil. Ano masasabi niyo dito?
human rights. Alin ba ang mas important? Alin ba ang mas matimbang sa inyo? Yung mamang adik na hindi natin alam kung ilang buhay ang sinira niyan? Hindi natin alam kung may ginawang karahasan yan, may pinatay na yan, ilan yung pinatay niyan, may ginahasa yan. O yung mamang pulis na nagsisecure ng katahimikan, peace and order ng bayan natin. Kita nyo, alang mas matimbang sa inyo? No? Dyan pa lang siya tumigil. Hindi ko alam kung saan yung tama niya dito eh. May tama na nga, gumagalaw pa. May tama to eh. Ayan, tumatawag si mamang pulis, naka-loudspeaker yan. Paano pag walang CCTV? Paano pag walang footage na to? Di madaling sabihin ng human rights. Ni De Lima, madali nilang sabihin na police abuse. Extrajudicial killing nung panahon ni Ewan ko nga, ang tanong ko nga kasi panahon ni Marcos to. Ewan ko nga pag halimbawa ipagpalagay natin walang CCTV, tas walang ganito. Ewan ko. Baka iba yung nyo, iba yung tingin ninyo pag eto walang CCTV. Baka sasabihin nyo, wala, lumaban yung yan, kasalanan ng Pero dahil ang inaano lang ninyo dito, pinagkakaisaan nyo dito ay Duterte. Pag si Duterte yan, sasabihin nyo, police abuse yan. Ano ba yung relevance ng video na ito? Pinapakita lang ng video na ito sa atin na tama lang yung drug war campaign ni Pangulong Duterte. Anong sabi niya? Asan? Litin natin. Ano sabi niya? That I am committed to stop drugs before I go out. Which means to say, Father, Monsignor, Bishop, which means to say, marami pang patayan to. Marami pang patayan to. Kasi lumalaban talaga yan. Lumalaban talaga yan. Naiintindihan ba ninyo? Human rights? Huwag ganun. Kawawa yung mama. Kung walang CCTV, kawawa yung mama. Ginagawa lang yung tungkulin niya. Saka pa lang dumating yung tropa. Tapos na. Parang pelikula lang eh. Yung pelikula noong araw na pagtapos na saka nagsidatingan. Pero good job yung ginawa ni mamang pulis dito. Yan yung tamang approach. Anong gagawin mo? Buhay mo ang kapalit? Hahayaan mo lang na ikaw ay barilin? With intent yung ginawa. With intent, kita nyo nasa taas na yung mamang adik.